Hi guys! Ako nga po pala si Tonya, ang kapitbahay niyong akala nyo chismosa, pero wag ka. Curious lang talaga. Kumusta kayo guys? I'm sure maraming fur parents yung makaka-relate sa topic natin ngayon. Hindi ako sigurado kung lahat ng fur parents ay naranasan yung ganitong sitwasyon, pero sigurado ako na napakaraming fur parents yung nararanasan yung ganitong problema at mararanasan yung ganitong problema habang nag-aalaga sila ng kanilang mga pets. At syempre guys, ang problemang yan ay ang mga garapata, pulgas at kuto na walang awang pumepeste sa ating mga alaga. 'Di ba? At kung feeling nyo guys, kayo na yung may pinakamalalang problema tungkol sa garapata, believe me guys, di nyo kakayanin kung ano yung naranasan naming problema sa mga pesteng garapata na yan. So, kwento ko muna sa inyo guys kung ano yung pinakang naranasan naming problema dahil sa garapata. Nagsimula siya sa dalawa naming alagang aso. Meron kaming malaking aso, si Togo. Meron kaming puppy, si Mikay. Kay Togo, wala kaming naging problema sa garapata kasi wala siyang garapata. Pero, yung maliit, si Mikay, as in sobrang dami niyang garapata na uncontrollable na. To make the story short, pareho nang wala sa amin yung dalawang aso namin. Si Togo, kinuha na siya sa amin. Tapos, si Mikay naman, namatay siya. Nung mamatay si Mikay, hindi namin alam na hindi lang pala yung pagkawala niya yung masakit na mararanasan namin. Nag-iwan pa pala siya ng matinding remembrance na maaalala namin ng sobrang tagal. Yes, tama ang iniisip nyo guys, yung mga garapata niya, umalis pala sa kanya nung mamatay siya, and then lumipat sa dingding namin. Take note guys, yung dingding namin hollow blocks pa lang, wala pang palitada, so hindi pa siya maayos. Yung mga garapata pala na tumakas kay Mikay, ayun, nanganak at nangitlog doon sa mga sulok-sulok ng mga hollow blocks na dingding namin. Imagine guys kung paanong hindi lang yung mga aso namin yung pineste ng mga garapata, pati kami. Wala akong kamalay-malay guys na habang umiiyak pala ako ng ilang araw dahil nawalan ako ng aso. At habang busy ako kakalinis ng mga naiwan ni Mikay, yung mga tae niya, suka niya kasi naparvo siya. May mga peste na pala kaming alaga sa bahay namin. And after 2 weeks guys, mula nang mamatay si Mikay, doon lang namin na-discover dahil doon lang napisa yung mga itlog na iniwan ng mga garapata. As soon as ma-discover namin yun guys, syempre nag-freak out kami. Todo general cleaning kami, pati sa kwarto, sa lahat ng sulok ng bahay. Pero alam nyo naman guys kung gaano kahirap linisin yung hollow blocks, kung gaano yun karaf. At doon sila nagsisisiksik guys. Kung alam nyo lang guys, halos lahat na ng spray na pamatay ng insekto ginamit na namin kaso wala talaga. Pati gaas, kerosene, spray namin sa dingding. Kulang na nga lang sunugin namin yung bahay para mawala yung mga garapate. Nai-imagine nyo na ba guys kung gaano kahirap yung napagdaanan namin dahil sa mga pesteng garapata? Kaya kayo guys, habang maaga pa, please lang po gawan nyo na ng paraan. Huwag nyo na kaming gayahin na hintayin yung dumami ng dumami yung garapata. Though kahit naman tinatanggal namin siya, talagang hindi siya nawawala guys. Di na namin siya nakontrol. Kaya habang kaya nyo pang i-control guys, hanggat kaya nyo pang tanggalin, please tanggalin nyo na kasi kawawa yung mga aso nyo. Pwedeng pagsimulan niya ng dengue at kung ano-ano pang sakit, maanemia yung aso nyo. So gawan nyo na guys ng paraan. Please lang. Siguro guys, nagtataka kayo kung sino tong aso ngayon na nakikita nyo. Siya po si Taki. Siya po yung sumunod naming naging aso after Mikay. At yung kwento po ng garapata ay tumuloy-tuloy hanggang sa kanya. Siyempre, ilang beses kaming nag-general cleaning para masigurado na wala ng garapata. Akala lang pala namin wala na yung mga garapata. Hindi pala. Dahil after ilang weeks, dumating to si Taki, ibinigay siya sa amin. Though ayoko na sana ng aso, kaso super cute niya. So ang hirap niya talagang tanggihan. Doon nagsilabasan ulit yung mga garapata. Yes. Para sa kaalaman po ng lahat, ang garapata po ay kahit malayo ay naaamoy nila yung host nila. Tama po yun. So the day na dumating sa amin to si Taki, wala siyang masyadong garapata. May konti, pero hindi ganun karami. Pero
isa-isa nakikita ko yung mga garapata galing sa dingding namin lumalabas at kumakamang papalapit sa kanya. And the story of Garapata begins again. Sinikap kong alisin yung garapata niya. Araw-araw tinatanggalan ko siya ng garapata. Pero hindi ko naisip na hate pala niya yung pagtatanggal namin ng garapata. Yes guys, parang na-trauma siya. Every time nahawakan ko siya, feeling niya tatanggalan ko na siya ng garapata. So nagagalit siya sa akin. Hindi ko na siya matanggalan ng garapata. And ayokong umabot sa point na maulit yung nangyari kay Mikay na mawala naman kami ng control sa garapata at mas lalong dumami yung garapata dito sa bahay. Hindi na namin yun kakayanin, syempre, di ba? Doon na ako guys nagsimulang mag-research kung ano ba yung mga pwedeng pampatanggal ng garapata. Gaya ng apple cider. May nagsabi sa akin alcampor daw pero feeling ko hindi siya safe sa aso so hindi ko trinay. Gaas daw. Yung mga home remedies na hindi ko sure. Pero nagtry ako. Syempre gusto kong mawala yung mga garapata. Desperada na ako kasi gusto ko yung aso ko nakakapasok ng kwarto. Hindi namin siya mapapasok sa kwarto kasi syempre mamaya dito pa siya sa kwarto magkalat ng garapata, 'di ba? Nakakadiri kaya 'yun. Hanggang sa may mga nakita akong nakapost sa Facebook, tsaka dun sa page ng Dog Lover Philippines na mga nagtatanong kung paano rin mawawala yung garapata ng aso nila. And ang daming nagsuggest, maraming suggestions. Pero na-curious ako sa Vetcare Plus. At kaya ginawa ko tong video na to guys. Ito yung review ko sa Vetcare Plus kung ano yung naging karanasan namin. Kung nawala ba o hindi yung mga garapata. So, sana tapusin nyo guys hanggang dulo. Ibibigay ko pala yung link kung saan ko nabili yung Vetcare Plus. Thank you guys! Ayan, buksan na natin guys. Ayan na siya. Tada! Ayan, nakikita nyo naman guys, naka-bubble wrap pa siya individually yung spray tsaka yung sabon. Though for me, parang hindi na siya masyadong kailangan kasi mukhang safe naman kasi may box. Pero nakakatuwa kasi syempre para sa safety, kung maibali-balibag man, edi okay lang, 'di ba? Nakakatuwa kasi hindi lahat ng supplier ganyan ganyan ka-safe ang pagka-wrap nila. Ayan, yan yung laman. So far, okay naman yung mga information. Kompleto naman dun sa bawat item. Kaya okay naman. So, ayan guys, yung nasa label. Sabi dito, shake well before every use. 250 ml na siya. So, marami na siya guys. Marami ng paggagamitan to. And yung mga info sa likod. Yan guys, yun yung mga information na kailangan nating malaman. And guys, dahil 250 ml siya, malaki na siya. Hindi ko to ina-expect nung makita ko. So, na-surprise talaga ako. Yan guys, ito naman yung sabon. Ayan. So, malaki rin siya guys. Maganda. Tsaka ang bango niya. Sa labas pa lang. Kompleto rin siya ng information. Ayan guys, nakalagay din yung expiration date niya. Ayan. So, buksan na natin. Tingnan natin kung ano yung laman. Ayan. Guys, ang laki ng sabon niya. Tsaka ang bango. Amoy baby, sobra, as in. Ayan, halatang halata guys na makulit at matigas ang ulo niyan. Ayaw pa maligo, oh. 'Di ba? Kaya guys, nilalagay ko yung tali niya, yung collar niya, I mean, para mahawakan ko siya kasi lagi siyang pumipilit tumakas. Every time lang naman na magsisimula pang maligo. Pero once na mabasa na siya, ayan, di na siya gagalaw. Hahayaan niya na rin naman akong paliguan ko siya. At mapapansin nyo rin dito guys na maliit na yung sabon na gagamitin ko. Kasi unang-una, hinati ko lang siya syempre para mas tipid. Actually, lately ko na lang talaga naisip na gawa ng video at gawa ng review yung Vetcare Plus. Kasi hanggang ngayon marami pa rin akong nakikitang per parents na
nagpo-post at nagtatanong sa mga groups and pages kung paano ba mawawala yung mga garapata ng mga alaga nila. So, eto guys, ginawa ko to para makatulong naman sa ibang fur parents. Actually guys, pwede naman kayo mag-isip ng way para matipid nyo rin yung sabon tsaka yung spray. Kasi kagaya ko, sa mga fur parents na kagaya ko na hindi afford yung palagi ang bumili ng Vetcor Plus kasi medyo mabigat sa bulsa ko. Yun, gumawa ako ng way. Tuwing kailangan ko lang, saka ko sila ginagamit. Kapag napapansin ko na wala na yung garapata, or kapag may garapata lang, saka ko lang sila ginagamit. Kapag wala, yung regular na sabon lang niya. Ayan guys, papakita ko sa inyo. Mura lang siya, 20 pesos lang siya sa Shopee. Diba guys, ang laki rin ng matitipid nyo. So, pwede rin kayo mag-isip ng sarili nyong way para makatipid. Kung meron kayong shampoo para sa aso, edi mas maganda. Mas maganda pa yung balahibo ng mga aso nyo. Yan, sabunin nyo lang guys ng maayos yung aso nyo sa lahat, pati sa muka. Oo nga pala guys, hindi lang pala garapata yung mga natatanggal ng Vetcor Plus na sabon and spray. Pati yung mga galis-galis, tsaka yung maliliit na sugat. Kasi si Taki, ang dami niyang sugat, tsaka may konting galis siya dahil din siguro sa garapata. Pero simula nung ginamit namin yung Vetcor Plus, gumaling. As in, sobrang bilis na gumaling ng mga sugat niya. Pati balahibo niya, ang kintab na parang sobrang healthy. So, ayan guys, after nyong lagyan ng sabon, yung buong katawan ng aso nyo, leave nyo lang for 3 to 5 minutes, kaya nang sabi dun sa direction. Pero ako, ang ginagawa ko is 2 to 3 minutes lang, kasi alam ko na papipas si Taki at hindi niya pa masyadong kaya yung sobrang matagal na nakababad sa tubig. So, ayan. Effective pa rin naman yung sabon. Wala namang nakabawas dun sa minuto. So, ayan guys. Yan, kung makikita nyo guys, towel dry lang po, yung pagpapatuyo. Yan yung nakalagay dun sa direction. Tsaka guys, kahit natuyo na siya, kailangan pa natin siyang patuyuin yung balahibo niya ng tuyong-tuyo bago natin gamitin yung spray. So, ayan, kung mapapansin nyo guys, may tali na si Taki, tsaka karga-karga ko na siya kasi katatapos lang naming maghabulan sa loob ng kwarto. Guys, takot na takot talaga siya sa spray. Hindi ko talaga alam kung anong dahilan, kung sa amoy ba nung spray. Basta ayaw talaga niya, as in nakikipag-away siya. So, ayan, ang hirap-hirap niyang sprayan. Pero guys, kailangan sa may tenga, sa muka, tsaka lahat ng balahibo ng aso, sa buntot, pati sa may puwet guys, nilalagyan ko. Lalo na sa may paa, sa mga singit-singit ng paa guys. Kasi, alam nyo naman, madalas doon natin nakikita sa tenga tsaka sa paa yung mga garapata. So, piliin na lang din natin. Tsaka mas tipid to guys. Kasi marami siya, ang laman. Matagal siya talagang maubos, as in guys. Kamot, kamot, kamot. Hala, sige, kamot. Ayan guys, kung mapapansin nyo, nangangati na siya. Ibig sabihin, may epekto na guys. Hindi lang guys sa garapata, kundi pati sa mga sugat-sugat niya. Ayan, nangangati na siya. Oo nga pala guys, nung first time namin tong gamitin, as in, after ilang hours pa lang, siguro mga 3 hours, nakikita ko na yung epekto niya. Nakikita ko na yung mga nalalaglag na mga garapata sa sahig. May patay, may buhay. Pero as in talaga guys, super effective. Talaga guys, walang halong pagsisinungaling. Hindi rin po ako endorser ng Vetcor Plus. Pero yun po yung totoo. As in guys, matutuwa talaga kayo. Nakaka-amaze. Sobra. After 3 times lang pala namin to guys na gamitin, wala na kahit isang garapata dun kay Taki. At saka pati sa bahay namin naubos yung mga garapata kasi yung mga lumalapit na garapata kay Taki namamatay din. So guys, super effective to. Kung namumroblema na kayo sa aso nyo, try nyo to. So paano ba yan guys? Hanggang dito na lang muna yung video ko. Bye bye!
Muli guys, ako po si Tonya at nagpapaalala na ang curious sa iba sa chismosa.